Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ikasampung araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, ang araw ng Yawmun Nahar o ang Eid al-Adha. Madalas, inaasam-asam natin ang mga gabi ng buwan ng Ramadan. Ngunit alam ba natin na pagdating sa mga araw, ang araw na ito ang pinakadakila sa buong taon? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala Yawmun Nahar." Tunay na ang pinakadakilang mga araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang araw ng pag-aalay. Bakit ito naging pinakadakila? Una, dahil ito ang rurok ng pagsamba. Ito ang tinatawag sa banal na Quran na Yawmul Hajjil Akbar, ang araw ng dakilang Hajj. Dahil sa araw na ito, isinasagawa ng ating mga kapatid na nagsasagawa ng Hajj ang mga mahalagang gawain tulad na lamang ng pagbabato sa mga jamarat, pag-ahit ng buhok sa kanilang mga ulo, at pagsasagawa ng tawaful ifada at pagkatay ng hadi. Ikalawa, ito ang araw ng ganap na pagsunod. Sa araw na ito, inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya, "Fasalli li rabbika wanhar." Kaya't magdasal ka sa iyong Panginoon at mag-alay. Ginugunita natin ang wagas na katapatan ni Propeta Ibrahim alayhis salam at ng kanyang anak na si Propeta Ismail. Isang paalala na ang tunay na Muslim ay handang isakripisyo ang kanyang sariling kagustuhan para sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikatlo, ito ang araw ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang araw na ito at ang mga araw ng Tashriq ay idineklara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mga araw ng pagkain, pag-inom, at pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haram o hindi ipinapahintulot ang pag-aayuno sa mga araw na ito. Bakit? Dahil nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magdiwang, magsalo-salo, at magbahagi ng mga karne ng mga hayop na ating inalay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah ay hindi lamang simpleng selebrasyon ng pagkain at bagong kasuotan. Ito ay araw ng pagbabalik loob kung paanong nagpapatulo ng dugo ng hayop bilang hain. Naway patuyuin din natin ang puot, inggit at galit sa ating mga puso. Magsakripisyo tayo para sa kapayapaan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagtatapos, ang ating natutunan na ang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah ay hindi lamang isang karaniwang holiday o araw ng bakasyon. Ito ay isang banal na okasyon na punong-puno ng pagpapala, kasaysayan, at malalim na kahulugan ng pagsuko sa kalooban ng Allah. Huwag nating hayaang lumipas ang araw na ito nang wala tayong nagagawang kaibahan sa ating mga sarili. Magdasal tayo ng may khusyu, mag-alay tayo kung may kakayahan, magbigay ng sadaka, at higit sa lahat, linisin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapatawad sa isa't isa. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, ang ating mga panalangin, at ang ating mga pag-aalay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.